Leon, makeover Project na gagawin Dollhouse. natin is yung kitchen dito sa House of L Unit. Ito na yung kitchen tiles natin. So, itong tile natin na to, naka-extend yan hanggang dito sa wall na to. Oh my goodness, ang ganda! Sobrang happy ako dito sa naging decision ko dahil sa look natin. Nandito na tayo. Ito na yung space namin. Sabi ko nga gusto kong paglaruan to. Ito yung reality pa natin. Hi, this is Elle and welcome sa third episode nung Project Dollhouse. Sa mga hindi pa updated, hindi pa nakakanood, check nyo yung first episode natin kung saan tinur ko and shinare ko tong property na binili namin. And itong second episode naman is yung kitchen makeover natin. For this episode, ang makeover natin is yung banyo dito sa third floor, which is yung House of L unit natin. Nakita nyo naman dun sa kitchen na last na ginawa natin, sobrang niyang girly, sobrang niyang pa-cute. Yun din yung theme para dito sa banyo natin. Like, eto yung pinaka-ultimate na dream girl bathroom ko, ganon. Dito natin ibubuhos yon. And thank you so much to HardyFlex Next Gen Board for partnering with me for this video. Mamaya papakita ko kung paano natin ginamit yung product nila. But ngayon, i-share ko muna sa inyo yung mga design, yung tiles, yung plano ko para dito sa space. Naalala nyo sa last episode na ang dami kong sample ng tiles. So, nung time na pumili para dito, lahat ng mga pink na mga colors kasi for sure nga gusto ko ultra girly yun dito. So parang magkakaroon ako ng pink na banyo, hindi pwedeng hindi. Ito yung design na na-come up natin. Ito yung rough idea ko para sa tile placement natin. Pagdating dito, meron akong parang medyo checkered pero subway tile lang gamit ko dyan. Ili-layout ko siya ng patayo na ganyan na medyo mukha siyang checkered na pahaba. Tapos ito yung maroon natin na mga border. Tapos sa bottom part naman is pink na subway style na pagkaka-layout. Parang yan, ganyan yung bottom part. And then ito yung flooring tiles natin. Like, yung color combination nila sobrang nakakaaliw and ayan, yan yung mga tiles natin doon. Tile update dito sa CR natin. Oh my God. Ayan na yung tiles natin. Na-imagine nyo na ba? Na-imagine ko na tapos naka-wallpaper tong upper part natin. Ang ganda niya. Pero tignan nyo, nakaiwan yung abang natin for the shower dahil yung shower fixture na binili ko from Lazada. Abang ako ng abang dun sa app. Asa na ba? Parang sobrang yung feeling ko last minute darating. But last update is nasa sortation center na daw. So, sana dumating siya earlier than expected para makamove on na tayo dyan sa butas na yan. Pero, oh my God, excited ako. Pakita sa inyo. Look! Ito yung wall light natin. Tingnan nyo naman yung pagka-terno-terno niya dito. Perfection! Model Model dyan. Ang inisip ko mamaya, sobrang ang sikip dito dahil nga may poste. Perfect! I love it. 14, no? Bali 14 by 36. Eto na, nandito na yung shower fixture natin, finally. Dumating naman siya kinabukasan. Sabi ko, nag-worry ako, di ba baka hindi siya umabot, pero eto na siya. Ooh, wait. Tagal ko tong ino. Cute! Ang cute! Wait, nasan yung shower? Cute! Halika, dali-dali tignan natin sa loob. So, ganito yung magiging itsura niya. Hindi namin magawa, hindi namin ma-finalize kasi inaantay to. So ngayon, ma-finalize na natin siya. Ang cute! Lahat ng mga accent natin is mga gold na ganito at saka black actually. And ayan na rin, makita nyo ready na yung i-install natin ng ceiling. Kasi syempre magpapasiling tayo dito para magtago ng pipes at saka for ambient light. Pero bago yun, pakita ko ulit yung itsura ng ceiling before. As in, nakikita nyo, di ba, grabe yung molds niya. So, ang install natin dito is yung HardyFlex Next Gen with mold block technology, fiber cement board. Share ko lahat ng details later. Kasi nung first time ko nakita yung ceiling na yun, parang ako, kailangan talaga gawing mold resistant yung ceiling kasi nga banyo to, madalas nababasag. Pero bago tayo mag-i-install ng ceiling, winaterproof muna natin yung slab to help eliminate mold dito sa area. Kung gagawin nyo rin yun, make sure nyo
continue to clean the area para mas kumapit yung waterproofing na mas maayos. And grabe, sobrang excited na ako. Konti na lang. Isi-skim coat na lang natin to. Tapos, excited ako dito. Ready na tayo. Very soon, i-install na natin yung tub. Syempre, yung ceiling install na natin. Oh my God, malapit na. Let's go! Hello! Ayan na! So, nilagay na yung tub. Then, next, magta-tiles. Done! Floor tiles. Ayan. So, ito na yung update natin dito sa Project Dollhouse. Ano na bang bagong kaganapan dito? Halika. Ito yung gagawin nating bodega, di ba? Ayan na, pinalis lang namin yung ceiling dito. Kasi previously, sira na talaga yung ceiling, ganyan. Papa-repaint natin to. Basta ipiprep natin to dahil lilipat na tayo next week. Ayan siya ngayon. Let's go. So, ito yung isang unit na tsaka pa natin gagawin. Pero, nagtamba kami dito. Makikita nyo dito. Kaso, yung switch ng ilaw nasa dulo eh. Grabe. Ang dami. Nasa-stress na ako sa paglilipat natin. Malapit na. Dito sa third floor, syempre, ang pinaka ginawa natin is prepare natin tong lilipatan muna natin na unit, si House of L. Yun nga yung tinatapos nating banyo ngayon. No? Pero, bago sa banyo, tada! Ito na yung kaganapan sa kanya. So, ano ba naabutan nyo dito before? Wala, naka-paint na siya, naka-tiles na siya. Tapos, let's go! Meron na rin tayo mga sliding window. Yun din yung pinagawa natin dito. Pinapalitan natin ng mga bintana na bago, ganyan. Tsaka kasi, wala, para fresh, maliwalas, malinis. Ito na rin yung magiging, well, sa ngayon magiging living room namin, pero magiging man cave to talaga ni Yusef. Sa future, paglipat namin sa taas. And, tada! Yung kitchen natin, napanood nyo na ba yung makeover nito? Ito na siya ngayon. Actually, yan pa rin naman siya, maganda pa rin. Pero, inalis natin lahat ng decor, tsaka ginamit muna nila ang working area dahil nga, ginagawa natin yung banyo sa loob. And ito na yung banyo, oh my God. Konting-konti na lang matatapos tayo. Look at the floors. Ang ganda, as in, ang ganda. Ang ganda talaga. And, tignan mo ano yung meron dito. Ito na nga yung yung tub natin. Testingin muna natin, ha? We'll see, we'll see. Siyempre, maalikabok, hindi tayo upo, pero imagine ko na yung nights ko dito. Tapos ito na lang, konti na lang itatile natin later. And then, mag-wallpaper na tayo. But, ayan na, install na natin yung ceiling natin. Ang in-install natin is Hardiflex Next-Gen board dahil meron siyang mold block technology. So, resistant to sa growth of mold and other common household bacteria which is ayaw natin yun sa bahay natin. Pwede kasi lumala yung mga allergies nyo kapag ka merong molds yung bahay nyo. Kaya ito talaga yung pinili ko para meron tayong peace of mind na mas pang long term talaga. And fire resistant din siya, tapos resistant siya sa termite damage and sa mga damages from moisture, which is yun yung mga issues kapag plywood yung mga gamit natin sa ceiling or sa mga walls natin. Siyempre, gusto natin yung best for our home and family. So, kung meron na ka-experience sa inyo ng allergen sa house, check nyo yung mga walls and ceilings nyo for molds and use Hardiflex Next-Gen para sa bahay nyo. And ito na, sobrang excited ako dahil tomorrow, mag-wallpaper na tayo dito. Kakabit na natin yung ilaw, tapos baka later makakabit na dito yung toilet. Yung sink na ginagawa natin. Oh my God, I'm so excited. Let's go, let's go. Ayan na yung sink. Pero ibang kulay yan, hindi yan blue. Ayan na yung wallpaper natin, look. Yee! Tapos, lahat yan. Yan. And, this one, naka-wallpaper din. Daming audience sa likod, ah. Ganda! Ay, nice! Sentro na lang. Okay na. So, kaisa-isa lang yung artwork natin doon. Sa likod ng toilet. And, may reveal pala dito sa mga nagme-merienda. Oo! Ang cute. Ayan yung audience natin, no? Pag-merienda. Hi, fans! Hi, fans! Hello! Look! Ang perfect, oh! Finally, tapos na natin yung ultimate dream girl bathroom ko. Ito na siya. I'm so excited i-share sa inyo. Kaya alika, tour ko na kayo.
Nakita nyo na tong pinto na to dun sa kitchen makeover natin. Sobrang favorite ko talaga ng door na to dahil sa vintage vibe niya. Actually, yun yung theme natin dito. Meron siyang very girly pero may mga vintage classic vibe nitong banyo na to. Nagpalagay ako dito ng deep red na tile, border nito ng door, and naka-border siya dito sa buong bathroom natin. Like, ang ganda lang ng pop ng red against dito sa pink tiles natin. Yung mga bottom part itong banyo natin, nilagyan natin itong pink subway tiles na to, and lahat ng mga subway tiles natin, itong maroon tiles natin is from Mosaic Tiles PH. Nung nakita ko talaga siya, nung namimili ako, sabi ko, shucks, ito na talaga yung magiging tiles natin. And to complement the tiles, nagpalagay tayo ng wallpaper dito sa upper part. Gusto ko nung contrast, nung black and white na wallpaper with the birds, with the floral, dito sa parang mas structured natin na tiles. Itong hook natin, pinalagay natin dito. Hook na namin to before, gamit pa namin sa penthouse. Tapos ngayon, nilipat natin dito, bumagay siya talaga dito sa space natin. Itong light fixture na to is isa sa mga naunang nabili ko. Nung nakita ko siya online, parang, oh my God, gusto ko siyang gamitin. Ang perfect ng color niya. Pink yung baba, maroon yung ibabaw, match siya dito sa tiles natin. Tapos, plinang ko siya dito sa mirror natin na simple lang na black frame lang para match siya dun sa mga black element natin. For the sink naman, gusto ko ng mas unique. Like, ayoko lang bumili ng normal na sink. So, ang ginawa ko is, binili ko tong parang vintage na school table na to. Nakita nyo kanina, di ba blue yan? Tapos iba pa yung kahoy dito. Pinaint natin siya ng matte black. Tapos, ni-spray ng very light na bronze na gold na color para magkaroon ng antique feel, antique vibe. Pinalitan natin ng solid wood yun dito sa bottom, dito sa top. And happy talaga ako dito sa result dahil yung wood naka-add ng warmth dito. Ibang pinili ko mga fixture dito is like yung may ganong feel. Gusto ko lang siya na hindi siya as modern. Tapos ang unique din lang ng look niya. Dito sa taas ng toilet natin, ito yung kaisa-isang artwork natin dito. And nung naisip ko yung concept nitong space, sabi ko, gusto ko ng dramatic na floral para dun sa artwork natin. Kaya ito yung pinili natin. Nagpa-pop lang siya, as in, meron lang siyang meron siyang dating, ang cute niya. And itong frame natin is actually luma rin to, vintage to na frame. Pinasand lang natin para lumabas yung kahoy. Para mag-match siya dun sa mga ibang wood elements natin dito sa space. Like, nagta-tie-in lang sila together. And isa sa mga highlight din itong space na to is yung lighting natin, which is yung nakita nyo nga kanina na wall light natin. Nagpalagay tayo dito ng cute na mga pin light na small lang. And meron din tayo dito LED strip light na cove para very cozy dito. So, dito sa ceiling natin, as I share kanina, yung gamit natin is Hardiflex Next Gen board, which is best siya talaga for mga walls and ceilings, lalo na sa mga prone to moisture like itong ang bathroom natin. If nagpapagawa kayo ng house or nagre-renovate din kayo like me, check out Hardiflex Next Gen board and make sure na meron siyang green stripes and Hardiflex branding para for sure na legit yung product. And ang gamit natin sa flooring dito is itong black and white na tiles natin na ang cute lang niya. Bagay siya dito sa overall space natin. And yung ultimate dream ko talaga sa mga banyo, simula noon pa, ito na siya. Oh my goodness! Dati ko pang gusto magkaroon ng bathtub. Sa totoo lang, wala lang. Parang, alam kong luxury siya, pero parang why not? Na-imagine kong mag-chill-chill dito. Alam mo, kapag pupunta ako sa hotel, na-enjoy ko mag-bathtub doon. So, nung meron na tayo ng Project Dollhouse, sabi ko, shucks, kahit isang banyo doon, sana makalagay ako ng bathtub. Perfect. Ang biggest banyo dito is dito nga sa House of L unit natin. Kaya, dito natin siya nilagay. Actually, medyo petite lang to kasi nga standard lang naman to na banyo na size. Pero syempre, talagang itutuloy natin yung pangarap natin. Ito na. Hi! Ang cute! Imagine ko na meron tayo ditong pa-candle. May pa-wine ako dito, basa-basa ng Kindle or nanonood ng movie, nakaganyan. Anyway, wala pa tayo doon. Masyado akong advance mag-isip. Ang ginawa natin pagdating naman sa design dito sa area na to is, ito nga sa bottom, subway tile yung style natin paikot. Sa taas, sabi ko, gusto ko maiba naman ang feel. Gumawa tayo ng parang semi-checkered pattern. Gusto ko nang hindi super conventional nung pagtatile ko dito. Kaya, nag-experiment tayo. Tapos, super happy ako dito. Meron tayong window for ventilation. Tapos, ayan, binorder ko rin siya. May border siya dito. Tapos, dito sa bottom ng tile natin, naka-continue yung checkered part. Meron din border yung buong ilalim ng bathroom na nitong deep red tile natin, which is, ang ganda. Like, na-tie-in niya talaga lahat. And, isa sa mga favorite ko na talagang inantay ko yung delivery is itong shower natin. Ang ganda. Itong bathroom na to is
mostly for relaxing, for tub. Ang magiging main na bathroom lang talaga namin is yung sa 4th floor next time. So, ang gusto kong set, yung medyo may vintage vibe din, yung mas simple, very ang classy, tas yung color niya match nga sa lahat ng ibang fixture natin. Ang cute lang nilang lahat. Like, nag-tie-in lahat nung iniisip ko. And lahat nung ini-imagine ko, eto na siya. So, ito na yung bathroom makeover natin. Sobrang happy ko sa result niya. As in, nung nagde-decorate, nung nag-aayos kahapon na parang talagang finishing, nung nakita ko parang shocks. Ito na nga siya. Ito na yung pinangarap ko ng matagal. Parang sobrang girly. Sobrang nice. Diba usually, pag nag-makeover tayo ng mga bathroom namin, diba mga rental yon. So, syempre ginagawa ko yung best way. Pero hindi pwedeng excessive kasi rental lang yon. Pero ito, tinodo ko talaga. Lahat nung nai-imagine ko, like yung mga pangarap kong pink tiles, tapos yung gusto kong may wallpaper, yung gusto kong may bathtub, yung gusto kong mga antique bronze na mga fixture na ganyan. Eto na, pinagsama-sama ko na dito sa isang bathroom na to. Sobrang happy. And again, thank you so much to Hardiflex Next Gen with Mold Block Technology Fiber Cement Boards for partnering with me for this video. If may problem din kayo sa mold, consult with the James Hardy expert today para mabigyan kayo ng guidance kung paano nyo mare-repair yung area. So, ito na nga siya. I'm so excited. And abangan nyo yung next video, which is yung pag-move in namin dito. Magkakaroon tayo ng tour, mas realistic tour nitong space. Anong gagawin namin? Like, paano namin siya pupunuin ng mga existing na namin ng mga gamit? And paano ko lang siya ayusin for the next how many months na magsistay kami dito. I'm so excited dun sa next chapter na yon. And see you sa next makeover. Bye! Final prep bago tayo mag-move in dito. Oh my God, malapit na. Ayan na, ito yung closet natin. Oh, hindi random. Yung Pantay talaga. talaga. Kaya ako ninisip ko pa. Ito na yung storage hook cabinet ko dito sa bedroom. Then, ito yung door. Gusto ko na siya ma-install. Oh, cute nung ibabaw niya. Ayan na, window. Window. Ayan na yung malaki dito. Diyan.